Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Bumapit ka, bumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maging kurang siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maging kurang siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalakan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Good morning, Jesus! Thank you, Lord, for this wonderful Monday na binigay sa atin ng ating Panginoon. Glory to God. Lumipas ang isang linggo at panibagong linggo na naman po tayo, mga kapatid. Panibagong pag-asa na meron ng lahat ng mga nakay Kristo dahil araw-araw may magandang gagawin ng Panginoon sa atin. Thank you, Lord. Lord, nagpupurit, nagpapasalamat po kami for this wonderful Monday na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa nakaraang linggo na kami po ay iningatan, kami po ay ginabayan, at ginawaran ng kagandahang loob mo, Lord. Ngayong buong linggo na to, Lord, umaasa muli kami sa inyo, kagaya ng araw-araw ay inaasa lang po namin sa inyo. Thank you, Lord.
sa lahat ng mga pagpapala na tinatanggap po namin sa inyo. Salamat Lord sa magandang pananaw sa buhay, sa malakas na pangangatawan, sa kagalakan, sa kapayapaan. Sa lahat-lahat po Lord, kami po buong pusong nagpapasalamat sa inyo. At muli nihingi po namin ang gabay ninyo sa umagang ito, sa lahat po sa amin Lord. Mangusap po kayo sa bawat isa, kami pong lahat ay makikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, glory to God. Thank you, Lord po, mga kapatid. Kamusta naman ang inyong tulog? Si Bong na lang ang tatanungin ko. Bong, kamusta naman ang araw mo? Ayun, iba naman. Kayo naman eh. Laging sagana at pinasasagana pa. Maganda yan, maganda yan. Thank you, Lord. May nagbigay sa akin ng tsaa? Oo. Ayan o. Ano siya yung fruit? Ano? Oo. Hindi ko matandaan. Ha? Hindi. Wala na yun. Ano yun? Basta, salamat sa Diyos sa nagbigay. Twining siya eh. Na blueberry, ganon. May nagbigay sa akin nung birthday ko. Thank you, Lord po. Naku, nakalimutan ko na kung sino. Sino po ba? Yan. Mga ginamit ni Lord, syempre. Okay. Ang ating memory verse for the week. Ito, maganda tong memory verse na to. Kailangan to ma-memorize po natin. Sige lang, Jamie. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Tignan nga natin sa good news yan. Oo nga eh. May mga diffuses the fragrance. Alam nyo, parang diffuses, di ba may mga pabango sa mga kotse na diffuser ang tawag? Sila yung nagpapalabas ng amoy. Nagpapahalibuyak. Diffuser. Nagpapangalingasa. Sa good news, nakalagay, hinihintay pa. Hinihintay ko pa kasi mahirap din naman yan, di ba? Kasi alam nyo, kailangan ito ma-internalize natin itong word na ito. Kasi ang pananagumpay natin ay nakasalalay dito. Nakalagay, but thanks be to God, for in union with Christ, we are always led by our God as prisoners in Christ's victory procession. Oo, kasama ka dapat sa parada ng mga mananagumpay. God uses us to make the knowledge about Christ spread everywhere. Wala, yun na, nag-spread na everywhere. Like a sweet fragrance. O yan, paggawa na yan ngayon na. Oo, maingay. Ayan, thank you Lord dyan sa ating word na yan, mga kapatid. Okay, glory to God. Ha? Kakanta? O sige. Tagumpay, tagumpay, kay Jesus may tagumpay. Tagumpay, tagumpay, kay Jesus may tagumpay. Taas! Tagumpay, tagumpay, kay Jesus may tagumpay. Tagumpay, tagumpay, kay Jesus may tagumpay. Wow, very good Glory. Oo. Yan yung awitin natin na yan, mga kapatid. Good morning to Sister Tess Mercado. Sister Tess, nandito ka ba sa Pinas?
Pumunta ka naman dito ha, bago ka umalis. Aalis na siya? Nakaalis na? Ikaw talaga, Sister Tess, oh. Hindi ka nagpakita. Oo nga, natakasan mo kami, ha? Pinagsishare ko kasi, kaya yata ayaw, pumunta, eh. Oo nga, talaga naman si Sister Tess, oo. Sister Dame, magandang umaga sa'yo, Sister Dame. Yan, mga naghihintay na yung ating mga kapatiran na tinitignan ko lang yung ating mga kapatid na maaga. Good morning, Jem, at kay Mrs. Garcia, si Shai. Magandang umaga. Sa mga Villanueva family, good morning. Tita Daisy, good morning. Oo nga eh. Okay. Thank you, Lord, sa mga kapatid natin na maaaga, pero may mga late pa rin. Hintay-hintayin natin ng konti. Good morning, Sue. At sa Barrera family, good morning po sa inyong lahat. Minister Andy nandyan. Oo, malapit na ang Valentine's Day. Next week ay Valentine's Day, pero ang celebration ng ang ating Valentine's Fellowship sa iba ay Saturday, sa iba naman ay Sunday. Ang Makati ay magpupunta ng San Fabian. Oo, magjo-join sila ng San Fabian for the anniversary. Teka lang, babe. Ano yun? For their Valentine's Fellowship. Oo. Tapos, ang East naman ay pupunta ng Bulacnin. Kasama din dyan ang Laia. Ang Quezon City naman ay pupunta ng San Pablo. So, sa mga taga San Pablo, Tita Lisa, kailangan nating magrenta dyan ng mga tolda. Tolda ng tagumpay. Tolda, ayan. Kasi hindi pa nagagawa yung ating bubong dyan. Ang hirap kasing kumuha ng gagawa, promise, mga kapatid. Hindi, parang after nung pandemic kasi, nagsabay-sabay na nag-construct yung mga tao, nagpagawa. Kaya mahirap humanap ng ng magagawa. Kasi dito sa atin, meron, pero hindi pa rin sila tapos doon sa ginagawa nila. Yun. Tapos, ang Kalo, Nasugbu at Mendez ay join forces. Join forces sila. Tapos, ang Bulacan naman ay magjo-join dito sa atin. Oo. Kaya may ka-join tayo. Pag wala tayong ka-join, parang medyo malungkot. Oo, ang konti pag wala tayong ka-join. Mga kapatid ng Lower South, nasaan na kayo? Oo. Sana yung mga taga-Mahogany, malapit lang kayo mga kapatid. Mag-pray po kayo para si Lord ang magpo-provide palagi. Lagi naman po, mag-desire lang tayo na nandito kayo palagi. Thank you, Lord. Okay. Yes, good morning din sa iyo, Sister Judith. Brother Boyet and Sister Mirna, Ninang Kit, good morning. Sister Doris de Guzman, Sister Doris, good morning. Iya, good morning. Iya, we're waiting for you. Ando ba si Iya kahapon? Okay. Iya ha. Pagka ready ka na ha, hinihintay ka lang ni Sister Jam. Sleep over ng 1 linggo. Kasi kailangan na rin natin ng mga opening songs natin, Sige. Total, wala nang masyadong bisibisihan. Tayo? Hindi. Mag-shoot tayo outside. Oo. Oo, wala na tayong mga pondo. Pati yung mga sharers, wala nang pondo.
O, akala ko ba gusto nyo ito na dire-diretso, mga kapatid? Participate! Oo, hindi natin kaya lahat to. Kami hindi namin kayang mga manggagawa po ito. Kasi may mga prayer meetings na rin. Face-to-face and online. Kaya medyo, kaya natin yan, mga kapatid. Pagtulong-tulong kaya. Tapos, yung mga kapatiran natin na, si Brother Joel ba pupunta? Brother Joel Bon, uy, ang sarap! Ang sarap, sabi ni Sally. Oo, masarap. Hindi, may nagbigay sa akin eh. Blueberry, black currant, at saka, nakalimutan ko yung isa. Oo. Ano siya? Combination ng 3 prutas. Baka apple. Oo, wow. Pwede. Hindi talaga malamig. Bawal muna malamig. Kamusta naman po ang health ninyo, mga kapatid? Kamusta ang health nyo? Pinagpala. Kamusta ang sugar nyo? Growing? Growing daw, go forth. Huy, alam nyo, mag-ingat tayo. Ang sabi ni Doc Mon, ang 126 pataas na sugar ay hindi na maganda. Oo. May bagong findings daw na kapag ka ang sugar mo ay 126 pataas palagi, mataas daw po ang posibilidad na magkaroon ka ng CA. Cancer. Because of the presence of too much sugar in the blood. Kaya ako pinapamonitor ni Doc. Kasi ako na lang ang hindi diabetic sa pamilya namin. Oh. Tapos, may lahi pa ng CA yung mother ko. So, pinapamonitor ni Doc. Kasi ang sugar ko, 120 pataas na. Kanina nga, 133 ako. Oo. Kasi tumaas na rin yung timbang ko. Bumalik na ako sa dati kong timbang. Oo, hindi na talaga po pwede yung kahit ano kinakain. Yung holiday, napansin ko, after Christmas, lahat tayo ang lulusog. Oo, after Christmas. So, ano ngayon ang gagawin natin? Oo, do something about it, mga kapatid. Oo. Siya nga pala, ay nakabalik na po ako, Sister Rhea. Sobrang busy po pala ng month of December at January. Bawi na lang ako next time. O, di ba nagpaliwanag si Sister Tess? Wow! Ang Kalo kay Laway at Mendez gagawin pala sa Olais Resort sa Sunday. Oo. Gusto mo, doon na lang din tayo? Sabi ni Eteng, ang sugar po kasi food ng cancer cell. Kaya dapat control ang sugar. Tama, Sister Alice, magbawas ng masasarap. Tama naman yun, magbawas ng masasarap. Wag puro sarap. Oo, wag puro sarap. Tama. Medyo mag-ingat po tayo. Ay! Diba, ginanyan ko kasi bukas pala. Pengi naman akong tissue, mga kapatid. Na anuhan ako. O diba, nagdadaldal ako. Bakit? Kasi late yung mga kapatiran. Sabi ni Belrose, ang sweet-sweet niyo po kasi. Oo. Kasi mataas ang sugar, kaya sweet. Ay, naku, ayokong maging diabetic. Lord, in Jesus' name. Yes. Bawas at exercise.
Nawalan tayo, nawalan ako ng exercise. Wala nang Zumba. Walang Zumba, di naman. Hanggang umpisa lang tong mga babaeng to. Pagka nagtagal, ang hirap-hirap ng tawagin. Ang gagawin natin, bibili tayo ng table tennis. Mabuti yan, tayo lang nag-amen para wala tayong kaagaw. Volleyball, maraming sasakyan. Badminton, pwede. Oh, may badminton tayo eh. Wala namang naglalaro eh. Alam mo, puro lang tayo eh, puro umpisa. Ay, sa umpisa madami. Tapos, paunti ng paunti. Mag-i-invite. Basta, kanya-kanyang tayo. Kanya-kanyang pananagutan na lang tayo. Sa mga pagkain natin, sa mga yan. Kasi ako, yung pamilya ko, puro diabetic. 2 kapatid ko nag-i-insulin, kaya ayokong maging ganun. May question ba? Oo naman. Oo nga naman, ako din, Sister Ria, tumaba. Tumaas ang timbang, kaya ngayon diet. Sister Dame. Sister Dame, baka dami-dami na kinakain mo. Sabi ni Tikya, health is wealth, magastos magkasakit. Oo nga. Pero, may good news naman ako. Ang BP ko, 110/70. Oh, di ba? Oo. Oh, sugar naman. Di bale, aayos din yan. Aayos din yan. Okay. Thank you, Lord. Ala, tumatawag. Hindi. Okay. Yan, glory to God. Okay, mga kapatid. Now, pagpapatuloy na po natin yung ating lesson. Yan, nasayang yung 15 minutes ko, mga kapatid. Kakahintay ko sa inyo. Kasi late tayo. Oo. Sayang. So, bukas wag tayong late, ha? Abangan natin itong ating topic. Now, dito na tayo ngayon. So, basahin muna natin yung ating Joshua 6. Joshua 6. Basahin ko sa Tagalog para pag pinakinggan natin, para tayong nanonood. Okay? Joshua 6. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa pagpalibot ng Jericho, minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipa ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang mga 7 paring may dalang mga trumpeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Josue,
Lumakad nga sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trumpeta at habang lumalakad ay inihipan nila ang mga ito. Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa paghihip ng dala nilang trumpeta. Muling pumwesto sa unahan nila ang mga unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang paghihip ng mga trumpeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2 araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7 libot, hinipan ng mga pari ang mga trumpeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Kaya't hinipan ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda't bata at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya noon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng tinuluyan, ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliway iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na salinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon di pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sino mang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sino mang muling maglagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing ito. So, nakita po natin mga kapatid na napakarami na ng mga gandang bagay na nangyayari ngayon sa Israel. Di ba? Bakit kamo? Because they were willing to get ready. Sunod-sunod itong ating mga pinag-aaralan na to. Sa lahat ng mga nakasubaybay, yung mga sunod-sunod po na pinagre-ready tayo ng Panginoon ay ginawa na ng Israel. Ngayon, sa pagre-ready po nila, sila po ay dumaan sa Jordan River in a, natutuwa ako sa word na supernatural fashion. Sabi ko nga, Lord, pagka gumawa ka ng mga bagay sa buhay ko, can you do it in a supernatural fashion?
Di ba parang, kasi pagka in a supernatural fashion, mamamangha ang lahat ng mga makakakita at magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Panginoon. Now, they began to possess the promised land. Pero hindi pa sila tapos sa dapat nilang gawin. Ngayon, ang Diyos, dito sa chapter 6 na to, God is teaching them ano po yung additional important principle or information para mag-prepare sila for their enemies. Sabi nung mga ibang tao, wala na akong kaaway. Naku mga kapatid, akala mo lang yun. Dalawang klase kasi ang kaaway. Yung kaaway na inaway mo din at merong kaaway na inaaway ka lang pero wala kang ginagawa. Hindi ba? Kaya, maski ang mga hinirang ng Diyos ay may kaaway. Kasi merong mga tao na naiinis na sila sa iyo dahil nagbabagong buhay ka na. Hindi ka na nila kasama. Hindi ba? Meron din namang mga tao na dahil pinagpapala ka na ng Panginoon, naiinggit sa iyo. Kaya gagawin ka ng maraming kwento, sisiraan ka. Mga kaaway yun, mga kapatid. Ang mga Kristiyano sinasabi, wala ka bang kaaway? Sabi niya, wala. Pero ang ibig sabihin ng Kristiyano yun, wala akong inaaway. Pero merong mga tao na inaaway ka kahit wala kang ginagawa. Hindi ba, Mama Ched? Hindi, si Mama Ched nga, pinapalayas pa eh. Wala man siyang ginagawa. Ano daw sabi? Hoy, magpatawad ka na. So, nawala tuloy yung Terry. Bala ka, ayaw mong magpatawad. Ikaw ngayon ang kaaway. Oo. Ayan, tuloy. Yung kaaway mo, hindi mo na kaaway, di ka na inaaway. Ikaw naman ngayon ang umaaway. Hindi totoo yan, mga kapatid. Lahat tayo may kaaway. Hindi yung inaway. Pero may kaaway ka kasi merong may ayaw sa'yo, may umaaway sa'yo. So, dito, piniprepare sila ng Diyos kung paano harapin ang kanilang kaaway. Kasi, bago ka managumpay, kailangan mag-prepare ka muna. Hindi pwede yung laban ka na ng laban. Kasi kapag walang mga important principles na naturo sa iyo ang Diyos, kung paano mo haharapin ang iyong kaaway, an eye for an eye, a tooth for a tooth, ang gagamitin mong ang gagamitin mong strategy. Hindi po yun ang strategy ng Panginoon. Kaya dito pinrepare sila to face their enemies. Kasi alam niyo kung bakit? Mga kapatid, nagkakamali po tayo na in following God's plan and agreeing with Him and living as He intended, nagkakamali po tayo na exempted na tayo sa mga kaaway. Sabi nga nung isang kausap ko nung isang araw, bakit ganun? Kung kailan ko pinipiling magbagong buhay, tsaka naman ako inaaway. Sabi niya, kapag nakikita ko na everything is going well, tsaka naman ako inaatake ng mga umaaway sa akin. Ang sabi ko sa kanya, inaalaw lang ni Lord yan kung talaga bang totoo at sincere ka sa pagbabago mo. Kasi kung hindi ka sincere sa pagbabago mo, pag may isang tao lamang na nagsabi sa iyo noon, ayoko na nga kung kailan ako nagpapakabait, ayoko na nga kung kailan ako nagbabago, tsaka naman may mga ganyan. Madali kang sumuko, hindi ba? So, hindi po tayo exempted sa mga troubles and opposition na porke sumusunod ka na kay Lord, exempted ka na sa mga opposition. The truth is, parang napansin natin ng mga Kristiyano na kung kailan tayo sumusunod sa Panginoon, tsaka naman madaming opposition. Siyempre, magdo-double time ang kaaway para bumalik ka sa kanyang kawan. Oo, gagawin niya ang lahat para bumalik ka. Pero alam niyo mga kapatid, kung in spite of the oppositions na nararanasan po natin, pinili pa rin natin na sundin ang Panginoon, the Lord will set us up to triumph. At ganyan ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita.
Sinet niya sila for triumph. Ngayon, itong sa chapter 6, ma-experience ng mga Israelita first hand kung papaano sila panagumpayan ng Panginoon. First hand nilang may experience ito over Jericho. But, not the way that they expected. Diba? Hindi sa pamamaraan na ine-expect nila. Kung papaano sila magtatagumpay. Alam nyo, habang nag-aaral po tayo, pansinin po natin kung ano at papaano ginawa ng Diyos itong pananagumpay ng mga Israelita. Para magkaroon din tayo ng pattern, mga kapatid. Para kung gusto mong mag-ready, pag-ready for triumph, for victories sa buhay mo, alam mo ang pagkilos ng Diyos. Kasi minsan, kumilos na ang Diyos, pero hindi mo napansin. Kaya sinabi mo, talunan ka pa rin. Kasi, ine-expect mo ang victory sa pamamaraan na gusto mo. Okay. Unang-una, tignan po ninyo ha. Sa Romans 11:33, ang sabi dito, "Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out." Dito, ang Israel will learn na in understanding God's plan, power, and price, kadalasan ina-accomplish ng Diyos ang kanyang plano sa buhay po natin in a way na unexpected, by unexpected means. Bakit? Because God selects His own way. Okay? Sa ating katagumpayan, God selects His own way. Hindi yung pamamaraan na gusto natin. At times, ang kalooban ng Diyos go against logic. Napansin po ba ninyo yon, mga kapatid? Tignan ninyo. Ang Jericho was an established and functioning city with an organized army. Kaya nga po ganun kakapal. At alam nyo ba na ang walls of Jericho ay double wall? Double wall po ang Jericho. Kaya ito ay napakayaman, sabi nga dito established, functioning city with an organized army. Tignan ninyo yung description, sa binasa natin, di ba ang description ng Diyos sa English, ang kanyang army ay man of valor, ang sabi niya. Pero ang sabi niya, ilalagay ko sa inyong mga kamay ang mga magigiting na mandirigma ng Jericho at ang hari nito. So, hindi basta-basta ang Jericho. Mismong ang Diyos ang nagsabi, ang kanyang mga kawal ay mighty men of valor. Logic dictates that to fight an army, you need an army, right? Right? Logic dictates. Yun ang when you say logic, yun yung reasoning. Di ba? Logic dictates that to fight an army, you need an army. Oo, at dito sa Jericho, hindi lamang basta army. Kasi ang army ng Jericho ay great army. Kasi ang mga soldiers nito ay mighty men of valor. Yet, God is not obligated to use logic. Mga kapatid, pagkilos ng Panginoon, hindi siya obligado na gumamit siya ng pamamaraan din na dinidictate ng reasoning, kagaya natin. Tayo kasi bago kumilos minsan, nauuna yung logic. Paano mangyayari to? Bakit ako pupunta dito? Ganito na nga ang ano dyan. Ba't ako papupuntahin dito? Kasi lagi tayo sa logic. Oo, pinifigure out natin muna. Di ba, bago ka sumunod, bago ka umuo kay Lord, titignan mo muna ang lahat Kasi nasanay tayo, nasa logic. And many times, His ways go against reason. Tignan po ninyo ang instruction niya. Tignan ninyo kung ano ang logic dito. Ang sabi, para makapasok
na ano nyo ba, nakita nyo ba mga kapatid na, basahin ko ulit ha, sa mga unang verses, sabi niya, the gates of Jericho were kept shut and guarded to keep the Israelites out. So saradong-sarado at gwardyado yung kanyang walls, the gates. Sabi niya, no one could enter nor leave the city. Walang pwedeng pumasok, wala rin pwedeng lumabas sa pagkakapinid ng mga gates ng Jericho. Plus pa yung double wall niya. Ano ba naman nga yun, mga kapatid, no? Pero, di ba, yung ways ng Diyos go against reason. Dinugtong pa ni Lord sa verse 2, I am putting into your hands Jericho with its king and all its brave soldiers. Pero, sabi ko sa inyo, ang pamamaraan ng Diyos go against reasons. Bakit kanyo? Ang sabi niya sa verse 3, you and your soldiers are to march around the city once a day for 6 days. Hindi lang yun. Magmamarcha na nga sila, dala-dala pa nila yung Ark of the Covenant. Isipin mo na lang, dala-dala pa yung Ark of the Covenant. Kung tutuusin, pag pinaandar mo yung logic, makakabagal pa ito sa mga soldier. Kasi may bit pa, tas mapapagod pa sila. Paano pa yun? Logic dictates na napaka-imposible. Pero, tignan ninyo ang instruction ng Diyos, yung sa binasa ko, march around the city for 6 days. Magmamarcha lang, Lord. Walang gagawin. Ang kapal-kapal nga ng wall na yan, mamarchahan lang namin. Wala ngang makapasok, wala ngang makalabas. Mamarchahan lang namin. Tapos, alam mo kung sinong nauuna? Mga pare, mga manggagawa. Hindi po ito mandirigma. Mga manggagawa pa ang nauuna. Tapos, mighty men of valor. Tapos, mga manggagawa, mga pare, ang mga mauuna. Tas dinagdagan pa. Ang sabi sa instruction, on the 7th day, you shall march around the city 7 times. And the priest shall blow the trumpets. It shall come to pass when they will make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat. Kayo po ba'y nagbabasa ng mga ganitong ng mga ganitong pangyayari sa Biblia, tapos wini-wish mo na nandoon ka? Tapos tatanungin mo, ano kayang mangyayari sa akin kung nandun ako? Natry niyo po ba 'yon? Kung ako ang nakarinig ng ganong instruction, ano kaya ang iisipin ko at saka sasabihin ko? Di ba parang siguro kung ako ang nakakita ng dagat na hinati ng Diyos, tas naglakad kami ng natuyo yung nilakaran namin, it will change me forever. Parang I will not be the same person again. Pagka ganun ang naranasan ko. Ano nyo na ba yun? Dati, mga wishful thinking lamang tayo dahil nakikita natin sa Biblia na ganun yung kaya naman nagbago yung Israel, sino ba naman hindi magbabago kapag pinakitaan ka ng mga ganung milagro? Pero, yung wishful thinking na yun noon na nagbabasa ka ng Biblia, naging reality sa atin ngayong mga Kristiyano na tayo. Bakit kamo? Nagbago rin naman ang buhay natin, pero hindi man lang tayo nakakita ng mga hinating dagat. Pero nagbago tayo. At yung pagbabago natin na yun, naka-influence din tayo ng ibang tao para magbago din. Nagkaroon din ng impact yung bagong buhay natin sa ibang tao. So yung dating wishful thinking, ang Biblia ngayon naging reality sa atin. Dati naririnig lang natin sa simbahan yan. Nang hindi natin ina-apply. Dahil ang akala kasi natin noon, ang tingin natin sa Biblia, ito ay compilation ng mga storya nung unang panahon para mamangha ka at ma-entertain ka.
lately na lang natin nalaman na ang mga kwento na binabasa natin sa Biblia ay magiging makatotohanan din sa buhay natin in a different way. Pero with the same effect and impact sa buhay natin. Kaya nga natin siya pinamumuhay ngayon eh. Kasi nagkaroon na ng impact ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Di ba mga kapatid? So, pati yung mga nangyayari sa atin, ngayon, hindi man tayo naka-experience ng mga muog na bumabaksak, sumigaw lang tayo, may muog na bumagsak. Ngayon, kumanta ka lang, muog ng mga problema ang bumabaksak o muog ng pag-aalala ang mga bumabaksak sa buhay natin. Hindi man po sa ganitong magnitude ang nakikita nating pagbabago sa milagro sa buhay natin, pero nakikita natin. At maski ngayon sa buhay natin, ang mga pamamaraan ng Diyos, it defies logic. It defies logic. Tignan mo ninyo, ano naman ang logic doon? Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Nagtatrabaho ka sa opisina, sa bangko, sa ospital, di ba? Ang ganda ng kita mo, tapos sasabihan ka ng Diyos, iwanan mo yung trabaho mo, mag-serve ka sa akin. What's the logic there? Wala akong kita dito, may bahay akong binabayaran. Tapos may mga anak akong nag-aaral. Sa mga manggagawa, illogical kung tutuusin ang ating pamumuhay. May mga anak tayo, hindi ba? Walang sweldo. Ang love offering mo, pag nalaman ng ibang tao, ha? Gaganon sila. Pero bakit nakagraduate na ang mga anak ng mga manggagawa? Hindi ba? So, ang mga ginagawa natin ngayon, it defies logic. Pero sa ganyang mga pagkakataon nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam ninyo, ang ating kaisipan, ang akala natin, masyado siyang makapangyarihan. Kaya palagi natin siyang pinaaandar sa lahat ng dapat nating gawin sa buhay natin. Nakalimutan natin na ang pananampalataya natin is more powerful kaysa sa ating kaisipan. Kasi faith is the opposite of logic. Faith is the opposite of logic, mga kapatid. Sa buong Biblia at sa lahat ng mga storya ng Biblia, where there was great faith, logic was disproved. Sa mga pag binasa ninyo, walang room for logic where mountain-moving faith exists. Ganda, no? There is no room for logic where mountain-moving faith exists. Kasi ang faith takes over where logic can no longer tread. Yung hindi kayang puntahan ng kaisipan, doon pumapasok ang pananampalataya. Yung hindi mo na maisip, saan ako nito? Saan ako nito? Eh di ba wala ka naman sinagot? Kuya Ernie, may sagot ka ba? Nung tinanong mo ang Diyos, wala naman eh. Pero umuna ang pananampalataya. O sige Lord susundin ko itong inuutos mo sa akin. Ikaw ang bahala. Kasi ito yung pinagagawa mo sa akin. Sinunod. O, kung kailan siya sumunod, tsaka siya nakabayad ng bahay. Ang pambayad niya ng bahay, hindi pa niya pinaghirapan. Di ba? Hindi pa siya na-stress. Basta na lang ibinigay sa kanya. O, sasakyan. Yung sasakyan niya, sino ba naman ang magbibigay sa'yo ng brand new car? Meron bang ganon? Meron. Kay Lord. Hindi ba? So faith starts where logic fails. Faith starts where logic fails. Sabi ko nga sa inyo, napakaraming storya sa Biblia na nagpapatunay nito. Logic could not cause yung daladala ng isang bata na pakainin ang 5,000. Ilan ang daladala niyang tinapay? 5 loaves of bread, 2 isda. Logic dictates to feed thousands of people, kailangan mo ng thousands of fish and thousands of loaves of bread. Logic dictates. Pero,
napakain. May sobra pa. Paano nangyari yun? Nagkasobra pa. May inuwi pa. Yung mga tao kasi sumobra. So, ikaw ngayon ang magpapasya. Gusto mo ba? Oo nga, tama si Jenjen. Nung panahon na yun pala, may nagsasharon na. Oo, binalot nila, inuwi nila yung natira. Si pastor mahilig mag-uwi ng tira. Kasi sasabihin niya, kahit na kumain na tayo, wag ka na magbalot. Hindi, doon sa mga dadat na natin, ipamigay doon. Yung pala, hindi pa kumakain yung mga naghanda, hinihintay na matapos. Sa pananampalataya, there is food unlimited. Food multiplied. Di ba? Food that would not run out. Sa faith. Sa logic, merong food limited, food subtracted, hindi multiplied. Siyempre, pag kinain yung 5 ng 5 tao, di wala na. Hindi ba? Pero sa faith, naku mga kapatid, only. So, anong gusto po ninyo? Logic or faith? Sa faith kasi, nag-overflow ang possibility. Sa faith, nag-overflow ang mga possibilities. Sa logic, nililimitahan nito ang kayang gawin mo. Kasi yun ang logic. Tinitignan muna niya lahat. Ang mga pros and cons. Sa logic, there is not enough for everybody. Kasi nga naman, pag tinignan mo, wala nga naman. Pero sa pananampalataya, naku mga kapatid. So, ang pananampalataya, pagka bumubuhos siya in the form of obedience. Malalaman mo kapag ka ang pananampalataya mo ay malaki sa pamamagitan ng pagsunod mo. Faith should pour out in obedience. Siyempre, paano ka susunod kung logic ang ginagamit mo? Wala nga. Pero ang pananampalataya, bumubuhos ito sa pamagitan ng pagsunod mo. Malalaman mo doon kung papaano ang pananampalataya mo, kung gaano kataas sa pagsunod mo. In the simple act of saying yes to what made no sense, God was able to work through them. Sabi ko nga sa inyo, in a supernatural fashion. Ang ganda kaya nun. Mga kapatid, hindi ba kayo na-excite kapag sinasagot ng Panginoon ang pananampalataya mo, dinidisplay niya ang power niya sa'yo sa pamagitan ng pananampalataya mo in a supernatural fashion. Kasi pagka hindi supernatural, hindi masyadong papansinin kasi karaniwan lang nangyayari sa natural. But when it is in a supernatural fashion, everybody will pay attention. Kasi bakit? Hindi pwedeng mangyari yan. Imposibleng mangyari yan. Pero nangyayari sa atin. Sabi nila, imposibleng maaprubahan ka. Wala kang mga property sa Pilipinas. Tapos tinanong sa'yo sa visa, what is your name? My name is Alejandro Bartolome. Where were you born? Sabi niya, in the hospital. Pero nung una, ang dami-dami niyang dalang papeles. Denied. Oo, silang dalawa ni Pastor Fred. Finally, sabi nung kuha ka ulit. Sabi niya, uulit na naman ako. Sabi, denied na naman yan. Finally, nung binigay na kay Lord, sabing ganon, what's your name? Alejandro, where were you born? In the hospital. Kasi hindi natagalan daw siya dahil hindi niya alam saan ba siya pinanganak nga. Kasi Quezon City ba o Manila dahil sa pulog eh. Hindi niya alam ngayon kung ano nakalagay sa passport niya. Sabi raw sa kanya, where were you born? Sabi niya, in the hospital. Seryoso yun. Tapos sabing ganun nung what hospital? Sabi niya, how should I know? I was a baby then.
Sabi niya, pak! Binigyan siya, multiple visa. Nung time na yon. That defies logic, mga kapatid. Kung ikaw yung kausap, ang eng-eng naman itong kausap ko, Kung tutuusin, di ba? Parang, ano naman ito? Kaya yata pinayagan si pastor, sabi, hindi magtatrabaho sa Amerika yan. O hindi ba, mga kapatid? Pag tinignan mo yung mga ganyan, it defies logic, it defies reasoning. Pero nakita mo ang kapangyarihan, nakita mo na si Lord na ang kumilos doon. Si Lord na ang kumilos doon, hindi na ikaw. So, tignan po ninyo mga kapatid, ang Diyos first needed the believer and their faith to display His power. Dito, kailangan niya ang mga Israelita at kailangan niyang manampalataya ang mga Israelita para ma-display niya ang power niya sa kanila. The same thing with us. Kailangan natin ng yes and amen na sa Kanya para mag-work siya sa atin. Kasi alam niyo, ang Diyos hindi gate crusher. Hindi siya pakialamero. Hindi siya intrimitido. Yung basta-basta na lang na di ba? Hindi. Kinakailangan niya yung yes mo and amen, Lord mo, and hallelujah mo para mag-work siya sa iyo. And God will do so much more than just enough sa mga tao na nag-amen sa Kanya. O, di ba? He will do so much more, mga kapatid. Bakit? Ang Diyos, kapag gusto niyang managumpay ka, He will do it exceedingly and abundantly. Kasi God is not a God of just enough. Ang pinaglilingkuran nating Diyos is a God of more than enough. Kasi pag just enough, wala kang maitutulong. Wala kang gagamitin for every good deed, ang sabi ng Biblia. Kaya gusto niya, kapag managumpay ka sa buhay mo, more than enough. So that you will still have for every good deed. So much more, overflowing ang gusto niya. Gusto niya may leftover. Gusto ni Lord may Sharon. Oo, gusto niya may leftover para yung mga naghihintay sa iyo, makatikim din ng pagpapalang natikman mo. Ayaw natin ng dry land, mga kapatid. Gusto natin yung land na overflowing with milk and honey. Ngayon, ang Diyos, kapag kasinunod mo, yung demolish niya yung mga walls na mas makapal pa kaysa sa walls of Jericho para hindi ka ma-lock out sa mga victories mo. Kasi, kaya hindi nananagumpay ang mga tao, meron silang mga binild na walls around them. Impregnable walls na binild tayo sa nakapaligid sa atin, kaya yung mga pananagumpay natin, nakalock out. Nakalock out. So, hayaan mong ma-demolish ng Diyos yung mga walls na binild natin sa kapaligiran natin. Tandaan natin mga kapatid, God succeeds where logic fails. God succeeds where logic fails. Dadalhin ka niya sa mga imposible and make you succeed in them para ma-display yung kapangyarihan niya, and it will surpass your understanding. Gusto ko yun. It will surpass your understanding. Kasi tuturuan ng pananampalataya at mga pananagumpay mo, ang isipan mo, tuturuan niya na huwag kang manangan sa logic lamang. Yan ang kaya kong gawin sa iyo kapag ang pananampalataya mo ay sa akin lamang. Kaya bibigyan ka niya ng overflowing para masanay yung pananampalataya mo. Ay, kapag pala ganito, pagka pala ang pananampalataya ko at ang pagsunod ko sa Diyos ay sa Kanya lamang talaga. Sobra-sobra pala ang mga pananagumpay ko. Sasanahin niya. Sasanahin niya yung pananampalataya mo para huwag kang umalis doon sa pananampalataya kay Kristo. Alam mo, natutuwa ako dito. Sabi niya, act out of faith and be audacious for God. Kayo ba'y nanonood ng mga pelikula? That is audacious. Diba? Bold. Diba pagka such audacity,
para bang masyado kang pangahas, sabi nung iba. But be bold when it comes to your faith in God. Kailangan ganun, hindi yung timid. Pagdating sa pananampalataya, gusto ng Diyos, audacious ka. Bold ka sa pananampalataya, hindi timid. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Biblia, we have not because we ask not. Ask big and think huge. Kasi yan ang pananampalataya dapat. Do not put God in a box. Paulit-ulit na sinasabi natin yan. Do not set limit on an omnipotent, omnipresent, and supernatural God. Huwag mo limitahan ng Diyos. Kasi omnipresent siya, omnipotent, supernatural God siya. Kaya do not set limits on Him. Oo. Maraming mga ganyan sa mga buhay ng ating mga kapatiran, di ba? And kadalasan, ang pamamaraan ng Diyos go against common sense. Di ba? Common sense. Parang, malabo yan. Di ba parang, di ba si Kuya, lagi naming si Pastor, na share ko palagi, po siya, mahilig siyang mag-proclaim ng mga bagay na parang logic dictates, suntok sa buwan. Palagi yun, palagi. Ganyan siya lagi. Pero, palagi rin naman kaming napapahiya. Oo. Ayan. Yung mga, yung mga dinideclare niya, yung mga, ito ha, sabi niya nung una, magkukrus ang mga husband and wife. International. Hindi ako sumasagot, pero sa loob-loob ko, mahal yun, di kaya yun. Kasi ang international, halimbawa, yung cruise ng Singapore, yung lang sa Asia, kailangan mo munang mag-eroplano papuntang Singapore. Kasi doon ka sasakay ng barko para pumunta ka sa iba-ibang iikutan. So, mamamasahe ka na ng airplane to Singapore. Di ba? Tapos, magbabayad ka pa nung cruise from Singapore to kung saan iikot. Alam mo ba, nung isang araw, nung magkakasama kami nila Pastor Fred, andun si Doc, sabi niya, Sister Ri, alam mo ba na maglo-launch na ang isang kumpanya ng mga barko, sabi niya na magkakaroon ng cruise from Boracay. Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand. Ang sakay, Boracay. Oo. O, di ba? Hindi nga mga kapatid, talaga ganun siya. Ay, ba't nawala yung ating yung monitor natin? Oo nga. Tera, wala ka talagang Ter. Wala ka talaga. Meron na. So yun po. Mga kapatid, huwag tayong manangan lagi sa logic. Alam mo si Pastor, galing kaming outreach ng Pangasinan, init na init talaga siya. Sabi niya, Lord, paulanin mo naman. Sabi niya ganon. Tapos nagtitinginan kami nila Sister Sally. Nung nagdadrive ako, tinitignan ko sila sa sa rearview mirror. Nagtitinginan kasi parang lagi naming sinasabi, eto na naman si Kuya, oo. Sa loob-loob ko, paano naman uulan yung init-init nga? Alam niyo ba, pagdating namin sa isang part nung Esitex, nakita malayo pa kami, nakita namin madilim na yung ulap doon, tapos kumikidlat. Magdaan namin, umulan nga. Naku mga kapatid, ipapahiya ka talaga ng pananampalataya. Ipapahiya ka ng pananampalataya. Kasi, on the surface, sasabihin natin, this is an impossible situation. Hindi ba? Pero ang pamamaraan ng Diyos minsan, mga kapatid, it goes beyond common sense. Oo. So in accomplishing His plan, tandaan natin, God always selects His own way.
Oo, wag mo siyang sasabihin na magpe-pray ka for provision, tapos sasabihin mo, Lord, sa ganitong pamamaraan ha. Ganun ang ginagawa kasi natin, mga kapatid. So, siniselect niya yung kanyang own way. Mula, 9:22 na. Nakaisa pa lang ako. Apat ito. Pwede bang isa na lang? Konti na lang. So, tandaan natin, he select his own way. And, pangalawa, with the selection of his own way, he determines his own results. Hindi, ito na yun, ngayon na. He determines his own result. Kanyang resulta pa rin. Bakit? Plano niya ang gusto niyang magawa sa buhay mo, hindi plano mo. Hindi yung plano mo, kapatid, na gusto mo. Ang Diyos, siya rin ang pumipili kung ano ang magiging outcome ng iyong kalagayan. Sasabihin, Lord, pag lumabas ako dito, dapat ganito na ako ha. Hindi. He select his own outcome, his own result. Tignan po ninyo ha. Sabi niya sa verse 2, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand. See? Sabi niya, I have given Jericho into your hands. Wala pa silang ginagawa. Hindi pa na, hindi pa na bumabagsak ang muog. Pero ang sabi niya, see, kung ikaw yon, ang alin? Alin ang makikita ko? Alin ang titignan ko? Wala pa, Lord. Wala pa kaming ginagawa. Pero ang sabi niya, see, I have given Jericho into your hand. Wala pa. Pero yun na. Naku, mga kapatid, baka ang pananampalataya natin kung kailan tumatagal, tsaka nawawalan ng ganitong mga languages. Kasi nung unang na kay Lord ako, grabe rin akong mag-declare ng mga sa pananampalataya. Pero habang tumatagal, parang ginagamit na natin yung logic natin. Hindi ba? Nawawala na yung pananampalataya. Dito sinabihan sila ng Diyos, tignan mo, ang alin Lord ang makikita ko. Wala ba ako makikita? Pero sabi niya, I have given. I have given. Past tense na. Bakit? Nakita na ng Diyos. Kasi siya ang nag-determine ng result or outcome nung gagawin mo. Siya na ang nag-determine. Yun ang maganda kapag ka ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo. Kasi alam na niya, kita na niya kung ano yung kalalabasan nun. Kaya pag sinabi niya sa'yo na I will provide for you, stop ka na ng paggawa mo ng mga pamamaraan na alam mo para magkakaroon ka. Huwag kang magparinig. Huwag kang manghingi. Huwag kang Oo, kasi pag sinabihan kanya ng I will provide for you, poprovidean kanya. Poprovidean kanya, kapatid. Kaya hindi natutupad sa iyo yung sinasabi mo na I will provide for you. Nasasanay kang kumilos ng pamamaraan mo. Gumagawa ka ng sarili mong pamamaraan kung papaano matugunan ang pangangailangan mo. Nasaan ang Diyos doon? Puro ikaw yun eh. Puro ikaw ang nakikita doon. So let God do what He told you. Kung ano ang sinabi niya, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos. Bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos kasi ang nangako sa iyo ay faithful, kapatid. Hindi siya marunong magtalo-sira. So dito, makikita mo na yung outcome is already in view. Kita na. Sinabi na sa'yo, ang kailangan mo lang, manampalataya ka. Kasi inayos na niya para doon talaga papunta ang gagawin mo. Nakita na ng Diyos yung triumph as already an accomplished one. Nakita na ng Diyos. Ang kailangan mo lamang is to continue to believe, continue to trust, and continue to obey God.
Yun ang, nando doon, ang vital, mga kapatid, yung pangunawa na napaka-importante na maunawaan nating lahat that God's ways do not always match with logic, with reason, with common sense. But also, tandaan natin na kapag sinabihan ka ng Diyos, nakita na niya kung ano ang kalalabasan. Sundin mo lang. Kaya nagbabago yung outcome, pinakikialaman mo Kaya nagbabago ang outcome. Pinakikialaman natin. Minsan, sinabi ng Diyos, wag mo nang ituloy yan. Hindi ba? Pero tinuloy mo pa rin. Kasi nakita na ng Diyos na yung outcome sa kapahamakan mo. Dahil tinuloy mo, napahamak ka. Kaya ka sinabing wag Kaya niya sinabing wag kang tumuloy. Alam niyo ba mga kapatid that God's delays are God's protection sometimes? Tapos isisisi mo pa rin kay Lord. Samantalang ikaw lahat yun. Ikaw lahat ang gumawa nun, pero isisisi mo pa rin kay Lord. At ang outcome na dinetermine ng Diyos is not by chance. Is not by chance. Sa verse 5, sabi niya, the wall of the city will fall down flat. Imaginein mo mga kapatid, pati yung kung papaano babaksak ang walls of Jericho, alam na ng Diyos. Hindi ba bumagsak nga ng flat, yung wall? Hindi yun by chance. Sinadya ng Diyos yun. Kaya, yung mga... may nakapagkwento nga, i-search nyo nga, no? May nakapagsabi lang sa amin na meron daw documentary na nagpakita na sa Jericho, meron daw a part of the wall na still standing. Ang sabi nila, yun daw yung kung saan nakalaylay yung ribbon. Oo, yung red ribbon, hindi yellow ribbon Yung red ribbon na nakalaylay, dahil doon dadaan ng mga iniligtas. Yung kay Rahab, mga kapatid, no? So, yung outcome ng mga sitwasyon natin ay hindi by chance. Tandaan po natin yan. Hindi yan pwedeng oo, pwedeng hindi. By chance kasi yung baka, hindi. Ang mga sitwasyon sa buhay po natin na lahat na sumusunod kay Kristo at ipinagkaloob kay Kristo, ang mga sitwasyon na iyon, ang outcome po na to is always certain. Sinisigurado ng Diyos kung ano ang outcome ng mga sitwasyon mo. Bakit? Plano na niya ang sinusunod mo sa buhay mo. Hindi na plano mo. Kita nyo ba mga kapatid? Di ba kayo na-excite? Hindi ba? Nakaka-excite kaya itong pananampalatayang, ganitong klase ng pananampalataya na ma-apply sa buhay natin. Mga kapatid, habang tumatagal tayo kay Lord, dapat lalo tayong nananagumpay. Hindi yung habang tumatagal kay Lord, ba't parang parang wala yatang nangyayari. Baka naman walang nangyayari sa pananampalataya natin. So tomorrow, iaano pa natin to, Itutuloy pa natin to, mga kapatid. Kasi meron din tayong kailangang gawin on our part. Oo. Remember, sabi ko kanina, God needed Israel and their faith to display yung kanyang power. So, meron tayong gagawin din on our part. And tomorrow, malalaman po natin yan, mga kapatid. So, God bless you all. Mga happy birthday tayo ngayong araw na to. Mami G, happy birthday! Sister Mami G Bares, na nasa Davao ngayon. Sister Janelle Santos and Sister LV Bayawa. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
to you. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. O sabi ni Tikya, araw ko ngayon ah. Sabi niya, akong madalas ganyan, mayabang, always declaring God will provide. Pero lumalabas pa din yung pagiging self-sufficient ko kasi palagi kong sinasabi, madami akong mahihiraman. Kaya ang ending, nababaon ako sa utang. Katulad ngayon, 130K ang kailangan ko sa operasyon ko. Kalahati pa lang meron ako. Sabi ko, hiram ako kay ganito. Pero sabi ni Lord, wait. So pag sinabihan tayo mga kapatid, be sure to obey the Lord para po makita natin ang kanyang provision in a supernatural fashion. So mga kapatid, mag-e-end po ako sa ating new song of the week na new song talaga to? Wow! Ito ay bagong-bagong awitin natin. Composed by Brother Darwin Datu. Ang title po ay Author of Salvation. Music by Brother Daniel Cosme. At siya rin ang nag-arrange. Together with Brother Don Santarinala. Don! Hello, Holly, Don and Siki. And Brother Alan Cabral. And perform, sila ang tumugtog. Si Brother Alan Cabral, Brother Don Santarinala, at si Brother Maki. Ang poging-poging si Maki Caralipio. Okay? And interpreted by Brother Jed Barrios. God bless you all, mga kapatid. Huwag kayong pakinggan po ninyo yung new song natin, ha? Bagong-bago ito. Thank you, Lord. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the faults we've committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past so fast, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past our past,
we can count on Him. Only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. Send forth the loads to Him. Cast all our burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God is our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. The author of salvation. The author of salvation. Second Timothy 2:2.